Praise. Ayan. Nakakita kayo ng Koreano, no? Ayan po. Opa. Opak. Yan. Sige po, kung may mga Bible po tayo, buksan po natin sa Filipos chapter 3 or Philippians chapter 3. Okay, chapter 3 verse 20. Okay, sabayan nyo na lang po ako. Babasahin ko sa version ko, sa NIV. Ang sabi dito sa Philippians chapter 3 verse 20, "But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ." Manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa mong makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoon, sa pagkakataon na to, nagpapasalamat kami, Lord, sa pagkakataon, Panginoon, na binigay niyo po sa amin para makapag-aral ng inyo pong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, sa mga oras pong ito, na patuloy niyo po kaming samahan. Buksan niyo po yung puso't isipan namin sa pakikinig sa inyo. Higit lalo po, Panginoon, sa mga turo, sa mga corrections, Panginoon, sa rebuking na matatanggap namin at higit sa lahat sa application na ma-apply namin sa aming pong mga buhay. Dalangin po namin, Lord, na kayo po yung kumilo sa kalagitnaan ng aming pong gawain at muli po, Panginoon, sa inyo po ang pinakamataas na kapurihan, pagdakila at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Okay? Gising pa ba? Buhay pa tayo? Wala mo na matutulog, ha? Tingnan nga po natin kung anong pag-aaralan natin ngayon. Ang sabi, sige po. Yan. Ako ay isang mamamayan ng langit. Diba? Ang ganda pakinggan, no? Matutuwa ka pa kaya kayo mamaya pag diniscuss natin, no? Ako ay isang mamamayan ng langit, or I am a citizen of heaven. Okay? Bakit? Sige, tingnan muna natin. Tingnan po natin yung verse kanina. Sa Tagalog, may Tagalog yan. Ayan. Filipos chapter 3 verse 20. Ay, kita naman. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Amen? Okay. Mamamayan na po tayo ng langit, tama? So, karamihan sa atin, dalawa na citizenship natin. Filipino citizen and heavenly citizen. Yung iba, tatlo. Opo, tatlo. Meron pang senior citizen. Di ba? At ano pang sabi dito? Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin nang may pananabik. Di ba? Sinong nananabik dito makita ang Panginoong Hesus? Sumigaw ng amen. Ayun, ang dami. Sinong gustong mauna? Wala. Merong isa, di ba? Oh. Pwede tayo magsagawa ng offering mamaya doon sa baba, di ba? Old Testament style, yung giniginitan yung leeg. Ayan. So sa part na yan, no, makikita natin sa verse na to na tayo daw bilang mga lingkod ng Diyos, mamamaya na tayo ng langit. At nasa point tayo ng paghihintay natin sa Panginoong Jesus. Gusto na ba? Wag muna, no? Wag muna. Darating din tayo dyan. Wag natin madaliin. Ayan. Ngayon, pag itong nagdaang araw, itong nagdaang Monday, anong meron ng Monday? Election natin, di ba? Opo. Sa election natin, karapatan ng mga tao bumoto, tama? At bilang mamamayang Pilipino, yun yung natatanging kapangyarihan natin para iboto kung sino yung mga mamumuno sa atin, tama? Di ba? At ang nakakatuwa, karamihan ng mga nanalo, isa lang yung artista. Ay, piu, piu, piu. Ibig sabihin, unti-unti na tayo natututo.
Tama? Hindi binoboto natin noong nakaraan, hindi itong election na to, yung previous pa na election, sumayaw lang ng buduts. Panalo na, may pork barrels scam yun. Di ba? So dito makikita natin, kaakibat ng pagiging isang mamamayan, may kalakip na identity at may responsibility. Tama? Pag-usapan po natin yan. Ano munang sabi? Sige po, next po. Sabi, pag sinabi nating citizen, sa nakita, no? Ang definition niya sa dictionary, a person who legally belongs to a country and has the right and protection of that country. Sa Tagalog, mamamayan. Okay? Ano ba yung kahulugan ng mamamayan? Isang individual na naninirahan sa isang lugar. Ano ibig sabihin nun? Pagpapakita po yun ng identity. For example, kung tayo ay nakatira sa Amerika, ano tawag sa atin? American. Diba? Pag tayo nakatira sa Pilipinas, anong tawag sa atin? Pilipino or mga Pinoy. O, nakuha natin? Kung saan ka nakatira, yun yung identity mo. Kung sa scripture natin, tayo ay heavenly citizen, dapat ang identity natin ay gawaing makalangit din. Amen? Ano pang sabi dito? Wait lang po, hindi pa tapos. Balikan po natin yung definition kanina, yung definition. Tuloy po. Yan, sabi dito, sa isang lugar o bansa, sakop ng mga batas at tradisyon ito at may karapatan at responsibilidad ayon sa pamahalaan. So pag pinag-usapan natin kasi yung citizenship sa Bible, lalo yung concept ng identity at ng responsibility, napakalawak po niyan. Gusto ba natin matapos ng maaga? Gusto natin, no? Mga 30 minutes lang po ako. And 2 hours. Dalawa lang pag-uusapan natin. Una natin pag-uusapan, sige po, mabilis lang tayo. Okay, ang una, pagkakakilanlan or identity. Diba? Ano bang sabi? Tingnan muna natin. Pag sinabi nating identity, ang definition niya sa dictionary, distinguishing character or personality of an individual. Pangalawa, the condition of being the same with something described or asserted. Unahin natin yung unang definition. The distinguishing character. Pag sinabi natin distinguishing character, ibig sabihin, naiiba ka kumpara sa lahat. Nakuha po natin? Kung tayo ay may identity bilang heavenly citizen, dapat distinguish tayo sa iba, lalo sa mundo. Ngayon, sa pangalawang definition naman, the condition of being the same. Ibig sabihin, kung separated ka sa iba, ibig sabihin, belong ka sa isa pang grupo. Nakuha po natin? Sige, puntahan po natin. Pag pinag-usapan natin yung identity, unang dapat nating malaman dyan sa identity, sige po, next po. Ang sabi, yan, nakikilala bilang bagong nilalang. Yun yung kalakip ng identity natin. Anong sabi sa Bible? Sabi sa 2 Corinthians, 2 Korinto, chapter 5, verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Amen? Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Simulan natin sa ganito, no? Sa heaven, nung ginawa ng Diyos yung kalangitan, no? Gumawa siya ng mga angels. Tapos among dun sa angels, may isang napakaganda sa lahat. Ano pangalan? Si Lucifer. Ang ganda ng katayuan nila, kasama silang magre-reign kasama ng Diyos. Ang identity nila, banal. Pero ano nangyari? Pinagpalit nila yung identity nila para sa karumihan dahil sa pride. Amen?
Kaya sabi ni Jesus, nakita kong bumaba sa kalangitan papunta sa lupa, sinataning. At sila yung mga evil entities na nasa paligid natin ngayon. At ang plano nila, yung identity na tinanggap natin bilang bagong nilalang, gustong sirain ng kaaway. Amen? Nakasunod po tayo? Kaya ang mahirap sa atin, bilang isang bagong nilalang, naniniwala pa rin tayo sa mga pamahiin. Di po ba? Bago ka ng nilalang, pero may santo ka pa dun sa loob ng bahay. Bago kang nilalang, pero nagbabasa ka ng mga horoscope, may lucky number pa yan. Lucky color, dilaw, ay susuot ako ng yellow ngayon. Lucky number 5, 17, 12, sige itataya ko to sa loto. Di ba? Para sa Leo, dito mag-uumpisa ang araw mo. May pagganon pa. Pag sinabing bagong nilalang, dapat hindi ka na nakakabit sa mga ganong paniniwala kasi yung paniniwala na yun ay gawa ng demonyo. Amen? Yun yung totoo doon. Nakasunod po ba tayo? Kaya nga may identity tayo eh. Pag pinag-usapan natin yung identity, dapat mamuhay tayo sa identity na binigay ng Diyos sa atin. Hindi sa dati nating pagkatao. Ano sabi diyan? Wala na ang dati niyo pagkatao. Sa halip daw, anong ginawa? Pinalitan na ng bago. Amen? Kaya kung bago ka ng nilalang, mas maganda siguro na talikuran na natin yung dati nating kaugalian. Amen? One time yung lola ko, burol ng isa naming lolo, no? May dumaang paru-paro. Kinukuha namin, mga bata kami, di ba? Kinukuha namin. Kumuha ng walis yung lola ko. Tumakbo, ampasin kami. Huwag yung patayin yan, lolo nyo yan. Di ba? Dati nung bata ko, naniniwala ako eh. Kapag may mga dumadaan na paru-paro sa harap ko, ay baka mag-anak namin to. Pagdapo, hi, hello. Di ba? Yun yung mahirap sa atin. Anong basihan natin para doon? Hindi naman yun biblical. Amen? Ano pa, no? Minsan, yung mga ginagawa natin, kaya hindi natin alam yung tama sa mali. Ano yung unang-unang reason? Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Amen? Ang gusto kasi natin, mas madali makinig kay pastor kaysa magbasa ng Bible. Mas maraming sermon, mas maraming pastor tumatayo dito sa harapan, pero walang basa ng Bible. Nakuha po natin? Nakakasunod tayo? Yun yung mahirap sa atin eh. Kaya hindi ko kayo pinapayuhan na makinig ka agad sa akin. Huwag kayo maniniwala sa sinasabi ko kahit kanino pastor dito nang hindi kayo nagbabasa ng Bible. Magbasa kayo ng Bible para sa sarili nyo. Hindi para sa amin. Hindi naman kami mag-grow doon eh. Nakuha po natin? Sila dito yung nagkikita lang sila ng Bible pag Sunday. Nakuha natin, nakakasunod po tayo. Kaya importante na yung Bible natin, basahin natin. Yan yung basis ng katotohanan. Kasi ano yung identity natin? Bago na tayong nilalang. Kung ang manual ng buhay natin, yung mga horoscope na binabasa natin, ang manual ng buhay natin ngayon dapat, Bible na. Amen? Tuloy po tayo, no? Ngayon, dito natin makikita sa lahat ng pinag-uusapan natin, kumikilos yung kaaway para sirain yung identity na meron tayo ngayon. Kaya pupunta tayo sa pangalawa. Ang dami kasi nagsasabi, sige po, paki-flash po. Sabi, nakikilala sa mabuting gawa. Yan yung identity natin. Una, nakikilala tayo bilang bagong nilalang. Pangalawa, nakikilala tayo dahil sa mabubuti nating gawa.
Kasi kahit sino, pwedeng sabihin nila sa sarili nila, Kristiyano ako. Amen? Ang daming mga singers, mga sikat pa, may mga preachers, pastor pa man din ang title nila, pero more on prosperity. Tahimik lahat Di po ako galit Papaliwanag lang. Para maintindihan natin, may mga tao na iniidolo natin kasi akala natin Kristiyano sila. Magbanggit ba ako ng pangalan? Basta may mga sikat na artist, foreign, pati local dito sa Pilipinas, na maraming, alam ko yung iba dito, kilala yung lahat. Self-professed Christian sila. Pero anong hinahanap natin? Bunga. Sa gawa tayo makikilala, sabi ni Jesus. Hindi sa sinasabi ng ating bibig. Ito po, ito in reality, para maintindihan natin sa church history. Alam nyo ba, yung salitang Christian ay panlalait sa atin? Yung salitang Christian, hindi talaga siya in-account sa atin bilang magandang grupo o magandang community. Na-develop yung Christian dahil nilalait ang mga Kristiyano sa time ni Paul sa Antioch. Sa Antioch po, doon tayo unang tinawag na mga Kristiyano. Amen? Nakakasunod ba? Ngayon, paano nangyari yon? Kasi tandaan natin, malawak yung Roman Empire. Yung Syria, kung nasaan yung Antioch, maraming mga Gentiles at maraming Jewish doon. Ibig sabihin, may Jewish, may mga Gentiles. Yung mga Hudyo, syempre sumasamba sila kay Yahweh. Yung mga Hintil, sumasamba sila sa napakaraming Diyos. Ngayon, ang problema, may mga Gentile Christian. May mga Jewish Christian. Ngayon, ang sabi nila, yan, di naman nag-aalay yan di rin yan nagsiseremony. Itong maliit na grupo na to, wala namang silbi yan, tawagin na lang natin silang mga Christian. Para ma-distinguish tayo sa iba. In short, nagkaroon ng discrimination para mabuo yung context ng Kristiyano. Nakukuha po natin. Pero later on, yung salitang Christian ang naging badge natin para maipakita natin na distinct tayo at banal kumpara sa iba. Palakpakan naman natin ang Panginoon. No? Yun po yung katotohanan doon. Pero ito sasabihin ko sa inyo, additional na katotohanan. Walang biblical reference ang salitang Kristiyano. Pero, ang salitang disciple, marami sa Bible. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit sa mga youth, kahit sino pwedeng maging Kristiyano, pero hindi lahat pwede maging disciple. Amen? Kasi ang disciple, sila lang yung sumusunod totally sa Diyos. Kaya sobrang abuse sa time natin yung salitang Kristiyano Pwede natin sabihin na Kristiyano ako, attend tayo pag Sunday, taas-taas tayo ng kamay, pero pagdating sa bahay, iba yung gawa natin. Amen? Yun ba yung identity na meron tayo? Anong sabi? Sige po, basahin natin. Sa mga taga-Efeso chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay saan? Sa paggawa ng mabuti. Di ba? Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una. Ito po, bigyan natin ng emphasis ito. Inukol sa atin, iukol natin ang ating buhay saan daw? Sa paggawa ng mabuti. Hindi sa paggawa ng mali. Ano pa? Sino yung pumili niyan? Iyan ang layuning pinili ng Diyos. Ang Diyos mismo ang pumili sa atin para gumawa ng mabuti. At kailan yon? Noong una pa. Ibig sabihin, hindi pa tayo pinapanganak. May plano na sa iyo ang Diyos. Ang plano niya sa atin, gumawa ng mabuti, hindi ng masama. Amen? Kaya sabi ko po sa inyo, paano natin malalaman
na Kristiyano talaga yung isang tao sa pamamagitan ng gawa. Mabubuting gawa. Hindi likong gawa, hindi maling gawa. Okay? Pangatlo, ang bilis natin, malapit na tayo. Ang sabi, no, nakikilala si Kristo sa ating buhay. Bakit? Tingnan po natin. Ang sabi diyan, mga taga-Galatia chapter 2 verse 20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos, na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Bigyan natin ng liwanag to, no? Mas palalimin natin. Ang sabi ni Paul sa Galatia, ang sabi niya diyan, hindi na ako ang nabubuhay. Tama. Sabi diyan, hindi na ako ang nabubuhay para sa akin, no? Nabubuhay ngayon, ito pala. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo. Anong ibig sabihin yan? Balikan natin, ano ba yung sinabi ni Paul sa Romans? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Anong gusto niyang iparating sa atin? Namatay siya under the law. Bakit? Kasi sa dami ng kasalanan niyang ginawa, ang dami niyang pinapatay sa time niya. Deserving siya sa kamatayan. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, hindi siya pinatay. Pinalitan yung buhay niya. Dahil sa biyaya ng Diyos, ginawa siyang missionary, ginawa siyang apostle. At dahil doon, ito yung pagkakasabi niya, hindi na siya nabubuhay sa sarili niya, kundi sino na? Si Kristo. Yun yung identity na tinanggap natin sa Diyos katulad ni Paul. Tayo, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, patay na tayo sa batas. Tandaan natin na from the beginning, deserving tayo sa hell. Nakuha po natin. Pero anong ginawa ng Diyos? Dahil mahal niya yung bawat isa sa atin, anong ginawa niya? Nagpadala siya ng greatest gift, si Jesus, para bayaran yung kasalanan natin. At instead na mapunta tayo lahat sa impyerno, sinikap niya na makakuha siya kahit ilan lang papunta sa langit. Kasi in reality, hindi lahat tatanggap sa Panginoong Hesus. Amen? In the same way, hindi lahat ng pumupunta sa bawat simbahan Kristiyano. Amen? Yung iba umaattend kasi may bigas. Lalo pag anniversary, no, sa Christmas party, ang dami natin yan. Di ba? Taon-taon, ang dami nating member na pupuno tayo. Pero pagkatapos ng event na yun, ano na mangyayari? Wala na. Di ba? Si Kristo ba? Katangian ba ni Kristo yun? Si Kristo nga hanggang sa kamatayan, naging tapat siya sa kalooban ng Diyos eh. Tapos tayo, ni magsimba, di natin kaya. Amen? Sisiba tayo, yung bahay natin, nandiyan lang sa tapat, sa Greenland, sa Greenfield, nasa vicinity lang. Kaya bilib ako sa mga taga Montalban, di ba? Bilib din ako sa mga malalayong lugar na umaattend pa para dito sa sa church natin. Kasi pagpapakita yun na dedicated sila sa identity na binigay ng Diyos sa kanila. Tapos tayo mga nandito, no, malapit lang naman bahay namin eh. Tayo mga nandito, minsan tinatamad pa. Minsan late pa darating sa church. Okay lang, wala pang message, praise and worship pa lang. Kailan ba nag-i-start yung ating, ang ating service? Sa nag-i-start, yung program natin, sa nag-i-start? Saan po? Yung unang-una, sa call to worship. Doon nag-i-start, di ba? Kahit may opening prayer tayo for opening ceremony ng kabuuan ng service natin, nag-i-start pa rin tayo sa call to worship. So dapat bago mag-call to worship, nandito na tayo lahat. Yun yung gustong identity na ipakita ng Diyos sa atin ngayon. Gusto niya lahat ng mga lingkod niya on time. Amen? Next week ba, on time na tayo? Di ba? Oh.
Depende daw kay sa service natin. Kung anong oras darating. Sige po, no. Ngayon nakita na natin 'yan. Tandaan natin yung mga bagay na 'yan, ha. Ito pa pala, no. Ang sabi kasi dito, at habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? No? Madalas kasi sa atin, Kristiyano lang paglinggo. Si Pablo, Kristiyano siya everyday. Amen? Kaya daming pumapalpak na Kristiyano sa time natin ngayon eh. Banal pag linggo, pero pag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, wala. Sige yan, ha? Kung saan sa napapadpad yan. Kung sino-sino yung kasyat niyan. Yung mga, tawag dito, yung mga ilong sa kabibigyan parang tambutso pag weekdays. Di ba? Kaya kung tayo, tinanggap natin ng Panginoong Hesus, may identity tayo ni Kristo, sundin natin kung ano yung identity na binigay niya. Ngayon, alam na natin yung mga identity na yan, punta tayo dun sa pangalawa, sa responsibility. Anong sabi sa responsibility? Sige po, next po. Ang sabi sa responsibilidad o responsibility, something that it is your job. Ibig sabihin, trabaho mo or duty to deal with. Huwag natin pahirapan yung sarili natin, ha. Bilang mamamayan ng langit, may identity tayo. Heavenly citizen tayo. Okay? Ngayon, yung mga identity na pinag-usapan natin kanina, kalakip niyan yung responsibility. Parang ganito, no? Sa isang bansa, natatamasa natin yung rights, yung yung mga privilege bilang isang mamamayan ng isang bansa. Pero isa lang yung hiling sa atin ng gobyerno natin. Sumunod tayo sa lahat ng batas. Nakuha po natin? For peace and order. Kasi natatamasa mo na yung rights eh. Makikigulo ka pa ba? Ganun din si Jesus. Kung natatamasa natin yung identity na binigay sa atin ng Diyos, dapat sumunod din tayo sa kalakip nun na responsibility. Amen? Punta tayo. Next. Ang sabi, yan. Ano yung unang responsibility natin? Gumawa para sa Diyos at hindi sa tao. Sige po, buksan po natin yung Bible natin. Ayan, sabi sa mga taga-Colossus, chapter 3, verse 23, tandaan natin yung unang word, ha? Anuman. Sa English, whatever. Ibig sabihin, walang exemption. Kahit anong gagawin mo. Anong sabi dito? Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo yan ng buong puso. Hindi half-hearted. Nakuha natin? Ibig sabihin ng may pagmamahal. Bakit? Ano sabi dito? Gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. At hindi sa tao. Amen? Kaya tandaan natin, maliit man yan o malaki. Kung para sa Diyos yan, gawin ninyo. Ang iniisip kasi ng karamihan, ang ministry lang, yung pag tumatayo ka sa harapan. Pag nagpipreach ka, pag tumutugtog ka, pag sumasayaw ka dito sa stage, yun lang ang ministry sa kanila. Hindi po, simula sa pagpipreach, hanggang sa paglilinis ng mga upuan, kung para sa Diyos yan, para sa Diyos yan. Amen? Kaya may mga time na minamaliit natin yung mga ginagawa natin eh. Minsan nahihiya tayo. Di ba? Ay, naglilinis lang ako, tagalinis lang ako ng church eh. Huwag mo ikahiya yan. May kwento nga dati, madalas ko ito marinig kay Pastor Willie. Ang sabi niya, may pastor na preacher doon sa church. Tapos, meron silang, sabi natin, parang janitor doon sa church, tagalinis. No? Itong pastor na to, may mga pagkakataon, nagpipreach siya. May favoritism. Siyempre, kung sino yung supporter ng church, ay wag yan. Medyo iwas tayo dyan. Oh. In short, medyo may irresponsibility pagdating sa word.
Pero yung naglilinis ng simbahan, simula sa stage hanggang doon sa pintuan hanggang sa gate, nililinis niya. One time, dumating yung panahon, pareha silang wala na dito sa mundo. Nagkita sila sa heaven. Nagbigay na ng reward ang Diyos, bukod sa salvation, nagbigay ng mga putong, yung mga crowns. Nagkasalubong yung dalawa, oh, pastor! Sabi, oh, brother! Pagtingin niya, uy, ba't ang liit nung sa'yo, pastor? Liit, ganyan na yung crown mo. Tingnan mo sa, ang laki! Di ba? Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos nakatingin sa puso natin kung paano tayo maglingkod. Di po ba? Hindi siya nakatingin kung gaano kadakila yung pananaw sa'yo ng congregation. Nakatingin siya kung paano ka gumawa sa loob ng simbahan. Alam niyo po ako personally, tagalid din po ako. Tagalid. Hindi naglilid gitara, tagalidpit. Tagaligpit kami ng instrument, ng upuan, tagawalis ng kalsada sa labas. Lahat yun, nasubukan ko na lahat ng ministry. Ginagawa ko yun dahil alam ko na Diyos ang pinaglilingkuran ko. Amen? Kaya po kaya tandaan natin itong mga bagay na to. Minsan kasi, tayo nagiging people pleaser na tayo. Kaya tayo hindi makagawa wholeheartedly kasi ibang puso pa rin gusto nating i-please. Di ba? Minsan, kay pastora, kaya sipag natin pag nandiyan si pastora. Di ba? Pero pag wala si pastora, wala lang. Di ba? Parang kami mga teachers yan eh. Pag umakit si pastora sa faculty, sipag namin bigla eh. Ay, nabuking. Hindi, kahit saan naman sigurong company, no? Pag dumaan yung boss mo, sigurado yan. Di ba? Hindi ka pwedeng tatamad-tamad. Pero ito po, may mga time din na masyado na tayo nagpo-promote ng religion natin o minsan simbahan natin. Tandaan natin, hindi Jake War ang pinako sa krus. Walang taong pinako sa krus. Sino lang? Si Jesus lang. So, sino dapat i-please natin? Si Jesus lang. Ang Diyos lang. Wala nang iba. Amen? Yun yung gustong iparating sa atin, na huwag tayo maging people pleaser. Nakuha po natin, nakasunod ba tayo? Gising pa ba? Tuloy po tayo, Kaya pagdating sa pag sinabi natin na sa Panginoon tayo naglilingkod, hindi sa tao. Kung isa tayong anak, maging mabuti tayong anak, maging mabuti tayong magulang. Hindi para sa magulang natin, kundi para sa Diyos. Kaya minsan, ang hirap pag anak ka, papagalitan na naman ako ni mama. Si mama, yan na naman ang aga-aga eh. Tumawag ka na, tanghali na, nakaredy mo, tagal mo para late. Di ba? Pero ano sabi ng Bible? Maglilingkod ka, ano man ibig sabihin kahit ano yan. Kung irerespeto mo yung magulang mo, hindi para sa magulang mo yon. Para yon sa Diyos. Amen? Di ba? Sa mag-asawa, o mga magulang naman sa anak, di ba may mga magulang na nahapit-hapit sa anak kapag makulit, malikot. Di ba? May mga time, naambahan na. Yung iba, kapag may gathering, pag dyan, tas balikot yung anak natin, pag tabi sa atin, may kurot yan eh. Mamaya ka pag-uwi. Bisa pag may asawa, may siko yan pag magkatabi. Ano na naman yun, ha? Asama na tingin mo kay sister, ha? Di ba? Kapag ganun yung sitwasyon, tandaan natin, irespeto natin kahit sino, igalang natin kahit sino. Magulang man sa anak, anak sa magulang, sa mag-asawa, mahalin mo yung asawa mo. Bakit? Alang-alang yan sa Panginoon. Kaya tayo nasasaktan minsan kasi para sa Kanya yung ginagawa natin Di ba? Kaya minsan ang hirap kumilos sa bahay pag galit yung asawa mo.
Nawala. Peace. Basta kaya yun. Nawala sila, di ko na sila matanaw. Buti wala. Di ba, nakukuha natin yung punto. So, ganun yung gusto ipakita sa atin ng Diyos. Maglingkod tayo ng buong puso, alang-alang sa Panginoon. Hindi sa tao. Amen? Pangalawa, tingnan natin to. Tumutupad sa salita ng Diyos. Yan yung pangalawang responsibility natin. Ano bang sabi ng Bible? Sabi sa 1 John o unang 1 chapter 2 verse 5 to 6, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos, tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Amen? Tingnan natin, obserbahan natin yung verse 6. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos, anong pinagkaiba? Yung verse 5, pag sinabi nating tumutupad sa salita, work. Sa verse 6, nagsasabing nananatili siya sa Diyos, words. Nakukuha po natin. Yung verse 5, dapat makita yan sa kilos mo. Sa verse 6, dapat makita yan sa sinasabi mo. Nakuha po natin. Ano sabi sa verse 5? Tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Amen? Ayun yung gustong iparating sa atin ng Panginoong, ni Pablo sa mga salita, ni John sa mga salitang yan. 'Di ba? Ang gusto niyang iparating sa atin, kung ano yung sinasabi ng Bible, salita ng Diyos yun yung dapat nating tuparin. Pag sinabi ng Bible, love your enemy, anong gagawin natin? Love your enemy. May kasabihan tayo, di ba? Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Huwag isama yung garapon. Matigas yun, masakit pa rin yun. Okay? Ano pang sabi? Yung tumingin ka pa lang ng mahalay sa kapatid mo, anong tawag doon? Pangangalunya na kaagad. Wala pang wala pang action, yun pa kayang hawakan mo? Yun pa kayang itouch mo siya? Karumal-dumal na immoralidad yun. Doon ako nalulungkot sa part na yun, May mga pagkakataon kasi na sa sobrang kabanalan natin sa salita at sa gawa, iniisip natin yung context ng temptation ay God-given. Okay lang yan, pagsubok lang yan, pinahintulutan niya ng Diyos. Hindi! Anong sabi ni Santiago about sa tukso? Ano sabi ni Santiago? Sabi ni Santiago about sa tukso, kahit kailan hindi manunukso ang Diyos dahil kahit kailan hindi siya ang source ng tukso. Nung kaharap ni Jesus si Satanas, sino nanukso? Si Jesus? Hindi, di ba? Sino ang tinukso sa Matthew chapter 4? Si Jesus ang tinukso. Kaya nung moment na natukso ka, hindi ka sumunod sa Diyos, ang sinunod mo si Satanas. Yun yung malaking katotohanan doon. Kaya wag natin sasabihin, ayoko munang magkaaway kami ng misis ko. Okay lang yan, kalooban to ng Diyos, kaya to nangyayari. Sus! Kalooban ng Diyos yung mukha nyo. Kahit kailan. Hindi, nagpapakatotoo lang po ako sa inyo Kahit kailan kasi, nire-reason out na natin yun Lahat ng nangyayari na sa ating kalooban ng Diyos, minsan, gawain ng demonyo, sinang-ayunan mo. Nakuha po natin? Isipin nyo na lang yung sinabi ni Jesus. Kung yung mga masasamang tatay, mga masasamang ama, marunong magbigay ng mabuti sa kanyang anak, paano pa kaya yung Diyos na napakabuti? Magbibigay ba ng tukso? Hindi. Magbibigay ng pagsubok para ka lumago, hindi para ka magupo. Magkaibang bagay yon. Amen? Sa kumpanya, may pangailangan kami. Gamitin ko muna yung pera ng company. Huwag kayo maingay Tapos umabot sa point na hindi ka na pumapasok. Ano nangyari? Kasi natukso ka sa pera Nakukuha natin.
Wala ka sa ganung kalagayan kung hindi mo hinayaan si Satanas na manguna sa buhay mo. Amen? Anong kailangan natin gawin? Ano sabi diyan? Tumupad tayo sa salita ng Diyos. Kaya wag natin sasabihin na pag natukso yung kapatid natin, sige, okay lang yan, kalooban niya ng Diyos. Never. Naintindihan po natin? Kung tayo nalagay sa ganong sitwasyon, kagagawa natin yon. Kasi inuna natin yung kaaway instead na yung Diyos ang dapat nating unahin. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, bago kayo, huwag kayo basta-basta maniwala sa akin, ha? Ano payo ko sa inyo? Magbasa ng Bible para alam nyo kung ano sinasabi ko. Sige po, tuloy po tayo. Ano pa? Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos, verse 6 po, ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Si Hesukristo ba sinungaling? Hindi. Si Jesus ba selfish? Hindi. Kung ano yung character ni Jesus, matuto tayo kay Jesus. Saan natin mababasa yon? Sa Bible. Kaya nakakapagtaka, dami natin dito, tapos sabihin natin Christian tayo, pero hindi tayo nagbabasa ng Bible. Di po ba? Kaya tandaan natin yung mga bagay na yan. Yung verse 5, para tupadin natin yung salita ng Diyos, dapat may action. At doon sa action na yon, ano sabi naman dito sa verse 6? Ang sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos, kapag sinasabi natin na Kristiyano tayo, dapat ay mamuhay tayo tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Amen? Tuloy po tayo. Pangatlo, palas na tayo. Yan. Ang sabi, ituring ang sarili bilang mababa. Okay, basahin natin. Sabi, Filipos chapter 2, verse 3. Huwag, pag sinabing huwag, babala ka agad dyan, warning yan na huwag dapat natin gawin. Huwag kayong gumawa ng anuman. Dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Yan. Kasi madalas sa time natin ngayon, marami sa ating crab mentality. Manghihila tayo, pababa. No? By context po, para maintindihan natin. Si Pablo, wala namang problema sa Filipos. Kasi, yung paglilingkod nila, with pure joy at by unity sila. Ngayon, bakit sinabi yan ni Pablo? Simple lang. Ang sabi niya, dahil maganda, stable yung spiritual growth nyo, huwag kayong maging kampante. Nakakala nyo, nakakahigit na kayo kumpara sa ibang congregation sa ibang lugar? Mas nakakahigit kayo kaysa sa Corinthians kasi ang daming kasalanan ng Corinthian church. Hindi. Ang sabi ni Pablo, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Ang ibig sabihin niyan, tingnan nyo yung magandang bagay sa iba. Hindi puro sarili nyo lang. Nakuha po natin? Ang mahirap kasi sa panahon natin ngayon, tayo lang yung magaling. Grupo lang natin yung magaling. Kaya hindi napapakita yung totoong sense ng pagiging disciple ng Diyos. Bakit? Walang pag-iibigan. Pagalingan ng theology, di ba? Paramihan ng memorized na verse, pagalingan sa pagtugtog, pagalingan sa pagkanta, padamihan ng attendance sa church, palakihan ng sako ng bigas. Joke lang. Paramihan ng box ng noodles sa kanang kape. Hindi po yun yung basihan. Amen? Ano sabi ng Diyos? Mamaya, bibigyan ko isang pirasong kape. Diyan. Kasi, kahit ano naman basta galing sa puso mo, naglilingkod ka para sa Diyos, hindi sa tao. Di ba? Kaya tandaan po natin yan, tingnan natin yung magandang bagay sa iba. Okay? Huwag natin isipin na tayo lang yung magaling. Nakuha po natin na intindihan? Ngayon, punta tayo sa last part, yung challenge ko sa inyo. Meron akong simpleng challenge sa inyo na dapat natin gawin. Ngayon, nalaman na natin yung yung identity natin bilang
heavenly citizen. Meron tayong identity, meron tayong responsibility. Paano natin maisasakatuparan yan? Sabi sa Marcos chapter 12 verse 17, isa sa pinakasikat to na statement ni Jesus. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador o kay Cesar ang para kay Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila ay labis na namangha sa kanyang sagot. At tanong doon, bakit sila namangha? Kasi ganito yan. Diyan sa pagkakataon na yan, tinest ng mga Pariseyo si Jesus. Tinanong siya, dapat ba tayong magbayad ng tax sa mga Romano? Ang ini-expect nilang sagot, hindi. Bakit? Tapos, ang gagawin nila, sisisihin nila, si Jesus ay nagkukos ng rebellion kasi hindi sumusunod sa gobyerno Romano. Yun yung gusto nilang iparating. Pero nagulat sila sa sagot ni Jesus. Ang sagot ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador. Alam niyo ba yung yung coin. Pinakuha kasi ni Jesus ng coin. Pengi ng barya, sabi niya. Tingnan ninyo kung kaninong larawan ito. Yun yung sabi ni Jesus. Kaninong larawan ito? Tingnan nga po natin. Next po. Ayan. Nakikita niyo ba yung picture? Yan yung actual na image ng dinar sa time ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, tingnan ninyo kung kaninong larawan to. Then, dinugtong niya, ibigay nyo sa emperador ang para sa emperador. Bakit? Ito ang unang-una natin dapat matandaan. Sa time ni Jesus, ang emperador ng Roman Empire ay si Augusto Caesar. Si Augusto Caesar ay ampon ni Julius Caesar. Si Julius Caesar, para sa kaalaman ng lahat, isa siya sa pinakadakilang emperador ng Rome, ng Roman Empire. At diniklara siya bilang Diyos. Kumbaga, parang may canonization, tas ginawang santo. Yan, ganun yung context. Ginawang Diyos si Julius Caesar. Tapos si Augusto Caesar bilang adopted na anak, ito yung sabi niya. Yung nakikita nyo sa gilid ng barya, ito yung may ulo. Itong part na to. Yan. Yung makikita nyo dyan, ang nakalagay paikot dyan ay Divi Filius Augustus Caesar. Or ang ibig sabihin, Son of God Augustus Caesar. Yung mga Hudyo, ayaw na ayaw nila yan. Bakit? Kasi blasphemy sa Diyos eh. Magdadala ka ng barya na may image na nagpapanggap na Diyos sa bulsa mo. Ayaw yan ng mga Hudyo. Pangalawa, ayaw din ng mga Hudyo ng mga tax. Sobrang naaabuso sila dyan. Kaya nung pinakita nila yan kay Jesus, kaya nung pinakuha ni Jesus, di ba? Ang sabi ni Jesus, kaninong mukha to? Kaninong image to? Sa emperador. So sabi niya, ito po ang magandang part dito. Ang sabi ni Jesus, ibigay nyo sa emperador ang para sa emperador. Anong ibig sabihin ng give back to Caesar? Ibalik nyo. Ang katumbas nun ay pagsunod sa batas at alituntunin ng Roman Empire. So in short, si Jesus, hindi siya nagtuturo na lumabag ka sa batas ng bansa. Sumunod ka sa alituntunin ng bansa, katulad ng pagbabayad ng tax na ginagawa nila, pagsunod sa traffic laws, sa human rights, and so on. In short, si Jesus, ang responsibility na binibigay niya, although heavenly citizen tayo, sumunod pa rin tayo sa earthly rules. Amen? Dahil tandaan natin, si Jesus hindi nagpo-promote ng rebellion. Naintindihan po natin, nakukuha natin. Para mas maintindihan natin, no? May isang lalaki nang hold up siya. Nung nang hold up siya, nahuli siya, hindi to sa Pilipinas, sa foreign to. Nahuli siya ng pulis, one-on-one lang sila ng pulis. Yung pulis na to, mas maliit kaysa sa kanya. Malaking tao siya eh. Pero may hawak na baril. Nakatutok na sa ulo niya. Tapos, ang nasa isip nung lalaki, nasa isip niya, kaya kong labanan to. Maliit lang to. Kaya kong baliktarin yung sitwasyon at makakatakas ako sa kanya. Kasi one-on-one lang sila. Malaki pa siya, no?
Pero naalala niya yung sinabi ng nanay niya, yung nanay niya Christian. Nung sinabi ng nanay niya, irespeto mo yung gobyerno, irespeto yung mga kapulisan, sumunod ka sa batas para sa ikagaganda ng buhay mo. Nagsinkin yun sa kanya, yung sinabi ng nanay niya. Nung moment na yun, umiiyak siya, tinanggap niya sa sarili niya. Nasa isip niya yung dalawang bagay. Kapag pinauna niya yung pride niya, papuputokan siya sa ulo. Kung pipiliin niya yung payo ng nanay niya, magpapakumbaba siya, sa ini-instruct ng pulis sa kanya, buhay siyang makapunta sa kulungan at masaserve niya yung kanyang sentensya. Di ba? Ano yung pinakinggan niya? Yung sinabi ng nanay niya. Napakahalaga nun. Bakit? Kasi yung mismong nanay niya, alam yung alituntunin na kung ano dapat tayo bilang Kristiyano. Bakit? Importante itong bagay na to eh. Next po, no? Tandaan natin to. Importante bilang isang magulang, bilang isang pamilya, bilang isang tao, meron tayong cornerstone. Basahin po natin, no? Ephesians chapter 2, pabalik po. Yan. Verse 20-22, sabi dito, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Himself as the chief cornerstone. Nakuha? Chief cornerstone. In them, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Sige po, tingnan natin yung picture ng foundation. Yan. Ito po yung cornerstone. Ayan. Sa time ni Jesus, ayan yon. Sa time kasi natin, mga poste na eh. Ganyan na yung mga nakikita natin. Sa time ni Jesus, meron silang cornerstone. Isa yung pinakamalaking bato na ibabaon sa lupa at simula doon, isasandal lahat ng mga walls para tumibay. At sa traditional na bahay ng mga Hudyo sa time nila, merong 4 na cornerstone. Kung wala yung cornerstone, magigiba yung bahay. Kung ang pamilya walang Kristo, mahina ang pamilya. Ang pagkakaibigan kung walang Kristo, madaling masira ang pagkakaibigan. Kung ang buhay natin wala kay Kristo, mabilis tayong tumalikod sa Diyos. Kung ang church wala kay Kristo, walang kabuluhan yung ginagawa natin ngayon. Di po ba? Kaya importante na meron tayong cornerstone para maipakita kung gaano kalaki at kung gaano kadakila ang ginawa ng Diyos sa atin. Siya dapat yung foundation natin. And last, tingnan natin. Tuloy po tayo. Skip na natin yan. Skip po tayo, no? Ayan. Sabi dito, sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador. Nakita na natin yung image kanina, di ba? Kung para kay Cesar yan, ibigay niyo yan kay Cesar. Sumunod kayo sa batas. Pero ang sinabi ng Diyos, sinabi ni Jesus, at ibigay ninyo sa Diyos ang para sa Diyos. Ang tanong, kaninong image kayo galing? Basahin natin. Sige po, next po. Ang sabi, para maging maliwanag, Genesis chapter 1 verse 26, pagkatapos sinabi ni Jesus, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ibig sabihin, kung yung dinar ibigay sa emperador dahil image ng emperador, kung tayo image tayo ng Diyos, iaalay natin yung buhay natin sa Diyos. Amen? Katulad nung message last week ni Pastor Reggie, ano yung Romans chapter 12 verse 1? Ialay ninyo ang inyong mga buhay bilang handog na banal, handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Yun yung tunay na pagsamba. Nakuha natin, kung tayong image tayo ng Diyos, ibigay natin yung buhay natin sa Diyos. Kaya dyan mapapakita natin bilang heavenly citizen, ang challenge ko sa inyo, sumunod tayo sa rules ng community natin, sumunod din tayo sa rules na ibinigay ng Diyos bilang tayo ang image ng Diyos. And last, dito po natin tapusin. Yan.
Ako ay isang mamamayan ng langit. Ito po yung outline natin. Una, pagkakilanlan or identity. Nakikilala bilang bagong nilalang, nakikilala sa mabubuting gawa, nakikilala si Kristo sa ating buhay. Pangalawa, meron tayong responsibility. Una, gumawa para sa Diyos at hindi sa tao. Nakikilala sa mabubuting gawa at nakikilala si Kristo sa ating buhay. And last, basahin po natin to. Sige po, ang sabi sa mga taga-Efeso, chapter 2, verse 19, sa makatuwid, hindi na tayo dayuhan. Palakpakan naman natin ang Diyos. Kung lahat yan katangian natin, hindi na tayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Hindi po ba? Kaya masasabi natin, sabay-sabay po nating basahin. Ready, go? Ako ay isang mamamayan ng langit. Yumuko po tayo. Let's pray. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita ninyo na nagbukas sa puso't isipan namin kung ano yung kahalagahan ng pagiging isang mamamayan ng langit, Lord. Naliwanagan kami, Lord, sa mga hindi namin dapat gawin. Naliwanagan kami sa mga pagkukulang namin, Lord. Naakala namin, Kristiyano kaming tunay, pero hindi pala. Ang dami namin kakulungan. Hindi kami nagbabasa ng Bible, Lord. Ni minsan, Lord, hindi namin naipakita yung kabutihan namin sa iba. Instead, Lord, nagiging masama pa nga kami lalo. May mga pagkakataon na isang yaya lang sa amin ng mga kaibigan namin, sumusunod kami. Sa mga bisyo na ayaw ninyo, yun yung ginagawa namin. Sa mga tukso na dapat naming layuan, kami mismo yung lumalapit, Lord. Humihingi kami, Lord, ng tawad sa pagkakataong ito. Dahil hindi namin alam yung ginagawa namin ay mas lalo palang nagpapalayo sa iyo. Lord, dalangin po namin sa umagang ito. Patuloy po kayong kumilos sa buhay namin. Sa dami ng kakulangan namin bilang isang mamamayan ninyo, sa pamamagitan ng mga salitang ito, Lord, na narinig namin ngayong umaga, maisabuhay po namin ito at maipakita, Panginoon, bilang kami ay create ayon sa image ninyo. Iaalay din namin yung aming buhay para sa inyo. Yung identity, Panginoon, na binigay niyo po sa amin ay patuloy naming iingatan. Yung responsibility, nakalakip ng identity namin, patuloy namin gagawin, Lord. Dahil simple lang naman yung binibigay niyo po sa amin. Mahalin kayo ng walang kapantay, mahalin namin yung kapwa namin, tulad ng aming pagmamahal sa aming sarili. Lord, dito makukumpleto yung totality ng pagiging disciple namin. At Lord, dalangin po namin sa mga oras pong ito, sa mga kapatiran namin na nakikinig ngayon na nasaktan, Panginoon, patuloy niyo po silang i-comfort. Sa mga kapatid namin na lilito, Lord, kung ano pa dapat ang dapat nilang gawin, bigyan niyo po sila ng kaliwanagan ng isip. Sa mga kapatiran namin, Lord, na nangangamba, Panginoon, sa kung anong gagawin nila pag humaharap sila sa problema. Kayo po, Panginoon, na magpakita ng daan, Panginoon. Dahil alam po namin na kayo bilang Diyos ang gagawa ng daan para sa amin, tutulungan kami at gagabayan sa oras ng pangailangan namin. Dalangin din po namin, Lord, sa mga oras pong ito. Pinasasalamatan po namin yung buhay, Panginoon, na binigay ninyo para sa amin. Makasalanan kami, Lord, sa harapan ninyo, pero pinalitan nyo yung aming makasalanang nature, pinalitan nyo ng bago, binigyan nyo kami ng panibagong identity, Lord. At muli po, Panginoon, sa mga oras pong ito, dinadalangin po namin sa lahat ng narinig namin ngayong umaga, ma-apply namin sa aming pong mga buhay, magpatuloy kami bilang lingkod ninyo, simula, Panginoon, ngayon hanggang sa matapos ang panahon, mananatili kami sa inyo. At muli po, Panginoon, inaangkin po namin ng katagumpayan sa lahat ng aming pong narinig, katagumpayan sa lahat ng aming pong mga panalangin. Muli po, Diyos, sa inyo po ang pinakamataas na kapurihan, pagdakila at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh